Hello boxing fans, this is Uyud Boxing Fanatics. So sa araw na to ay magre-react lang tayo sa laban kagabi kay Naoya Inoue versus Ye Jun Kim. Ito po yung isa sa mga pinaka para sa akin ay nakakahiyang laban kay Inoue. At the same time, boring na fight sa isang current 2 division undisputed dahil nga itong si Ye Jun Kim, sa mga hindi nakakaalam mga kaibigan, ay replacement ito kay Sam Goodman na makalaban sana ni Inoue. Subalit itong si Sam Goodman daw ay na injury kaya hindi makalaban sa kay Naoya Inoue. At ang kinuha nila, ang daming pwedeng itapat kay Naoya Inoue na malalakas sa division niya, sa super bantamweight division. Isa na dyan si Morjon Akhmadaliev dahil nag-utos ang WBE na labanan ni Naoya Inoue si Morjon Akhmadaliev bilang mandatory challenger, pero iniwasan nila kasi natakot nga itong kampo ni Naoya Inoue. Walang ibang rason, katulad yan sa nangyari kay Cuadro Alas Casimero na matagal nang iniiwasan ni Naoya Inoue. Now, alam nyo ba mga kaibigan na itong si Ye Jun Kim na tinalo ni Naoya Inoue kagabi in round 4, mga kaibigan, meron lang tong 10 days preparation. And imagine mga kaibigan, itong si Ye Jun Kim, 10 days lang yung preparation niya para labanan ang isang current undisputed 2 division undisputed world champion. Itong the monster kuno ng Japan, Naoya Inoue. At itong si Ye Jun Kim, tinalo ito last year ng isang hamak na African boxer na may kartadang 15 wins with 10 loss. So magkapareho lang halos yung loss at wins. So kung tinalo ito ng isang hamak na African boxer, easy fight lang ito, no? Kung tutuusin, easy fight lang ito kay Naoya Inoue. Pero bakit, nagtaka ba kayo na bakit pinaabot pa ng round 4? Kasi para hindi masyadong halata at hindi masyadong mapahiya si Inoue. Kasi kung tatapusin yon ng round 1, yun yung expectation ng mga tao, kasi alam ng mga tao na itong kalaban ni Naoya Inoue hindi to kalibel ni Naoya Inoue. At the same time, kahit sa sparring, hindi to kukunin kahit ka sparring mate. Sa totoo lang, no, real talk lang tayo. Para hindi masyadong halata, syempre paabutin ng round 4 para isipin ng mga tao, aba, malakas din pala itong si Ye Jun Kim kasi umabot ng round 4. Pero kung tutuusin, kayang tapusin yon ng round 1. Kasi hindi yun, parang napulot lang kung saan-saan, di ba? Kaya nga sabi ni Cuadro Alas, sino ba yung kalaban mo, Inoue? Saan mo ba napulot yan? Kasi alam ni Cuadro Alas kung sino yung malalakas sa division nila. At isa na si Cuadro Alas Casimero doon. Di ba? So, para hindi mahalata mga kaibigan, tinapos niya in round 4. Pero, kung napansin ninyo, sinabi ni ni Ye Jun Kim, sige, lumapit ka, suntukin mo ako. Ginanon yung mukha. Tinamaan sa mukha, di ba? Para matapos na. Kasi naghihirap na yung tao, di ba? So, para sa akin mga kaibigan, real talk lang to. Actually, no, kahit magbasa kayo ng video uploaded ng Top Rank Promotion, ang sigaw ng mga tao doon, talagang si Inoue umiwas kay Casimero at isa sa mga nakakahiya na current 2 division undisputed na lumaban sa isang boksingero na 10 days lang ang preparation at talagang hindi niya kalibel. Totoo, punta kayo sa Top Rank Promotion Facebook page, tignan nyo yung highlights ng laban kagabi, yung comment section, panoorin, basahin ninyo, di ba? Kasi nakakahiya sobrang nakakahiya talaga. At sana, no, isa ito sa mapupulot nating aral na hindi ho lahat na nakikita natin na malalakas ay malakas talaga. Magmukha ka lang malakas dahil mahina yung kalaban mo. Yan ang real talk talaga. So sana, no, matauhan na itong si Inoue at papalag na dito sa ating pambato. Nag-iisang angas ng Pilipinas pala, no? Isa sa mga talagang 100% ito yung tunay na makakatalo kay Naoya Inoue, Cuadro Alas Casimero. Hindi lang ako nagsabi niyan. Jerry Peñalosa, former 2 division world champion. Nonito de Flash Jr., former 4 division world champion. Sino pa?
Donny Asnietes, former 4 Division World Champion, Donny Asnietes. At marami pang mga world champion na nagsasabi. Bukod kay Casimero, wala nang, hindi, mahirap nang talunin si Inoue sa division niya kasi panay iwas sa mga malalakas. So yan lang mga kaibigan. God bless.